Tatayo muna po tayo. At bupurin natin ang Panginoon. Sabi mo muna sa katabi mo, samahan mo pagpuri sa Panginoon. Sabi mo muna. Amen. Ngayong hapong ito yung perfect timing na ibibigay mong oras mo sa Panginoon. Huwag mo muna intindihin yung iba. Huwag mo muna intindihin yung mga works mo sa trabaho o ano man yung gagawin mo bukas. Ito yung araw para magpahinga kasama ang Panginoon. Amen? Father God, we thank you, Lord God. Dahil alam namin naririto ka, Panginoon. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, pasasalamatan ka namin, Panginoon. O purihin ka, O Diyos. Salamat po. Hallelujah. Come on, we will sing. Everybody sing. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa. Nothing is impossible. Whoa. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Come on. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. Yeah. Nothing is impossible. Whoa. We'll sing once again. It speaks to every limitation. The victory is my declaration. The same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. Yes, Lord. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hands. Whoa. Malaya kang mag-worship sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. You'll sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say, I believe, I believe. And I believe, I believe in you. I believe, I believe. And I believe, I believe in you. Say, through you, I can do anything. Yeah, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Yes, Lord. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith.
In the Father, there is freedom. There is hope in the name that is Jesus. Take a life down, give it all now. Let it found in the love of the Savior. We come alive in you. Set free, show the truth. In our lives, we'll never be the same. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. Sing it out. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. The way we'll sing it. Sabi mo sa Panginoon, we are sold out. We are sold out to your calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our lives shine your light like a morning. We've come alive in you. Set free and show the truth. In our lives will never be the same. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. Sing it out. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. So we will sing it. Come on, church, sabi mo sa Panginoon. Sabi mo, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole. Once again, we will say ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole. Roll back the curtains from your eyes, and now we can see you. Show us the way, the truth and life. Bring over our lives to bring you rain. We're caught in your freedom. We're caught in your freedom. Giving it all away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away. Yes, God. We're giving it all to go your way. The way we'll sing it. The way we'll sing it. Hallelujah. The way we'll sing it. Come on, worship Him. Worship your name, oh Lord. Worship your name in this place, oh God. Oh, we sing it. You are amazing, God. You are amazing. Purihin ka, Panginoon. Itataas ang ngalan mo. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na dakila ka, Panginoon. Dakila ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang dami mong pinapasok sa amin. Goodness, Panginoon. Nalabis na kinakakontento ng buhay namin, Panginoon, God. Na hanggang ngayon, Panginoon, hindi namin mailiwanag
kung ano yung sayang nararamdaman namin, Panginoon. And thank you for that blessing, Lord God, in grace, Panginoon. Hallelujah. Come on, worship Him. Worship Your name. Worship Your name, Lord. Worship Your name, God. Come on, worship. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Masabi mo sa Panginoon kung ano gusto mong sabihin. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Oh Diyos, oh Panginoon, hari ng hari. Hallelujah. You are enthroned above the heavens, the earth in all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy all surround you. Forever you will stay. Your kingdom has no end. You know, holy God, and I stay amazed. You are so much more than word could ever say. You know, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. You are our loving beyond measure. Your presence is the treasure, and I am seeking. You are an all-consuming fire, and I am your desire, and you are mine. Forever you will stay. Your kingdom has no end. You know, holy God, and I stay amazed. Yes, Lord. You are so much more than words could ever
Everybody sing. Lord, we are amazed sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Lord, we are amazed sa lahat, Lord God, ng binubuhos mo sa amin araw-araw. And church, today, just be in the mood of expectation dahil may gagawin si Lord sa iyo ngayong araw na ito. Thank you, Jesus. Just be in the atmosphere of worship. And I'm Lovely Paginto. And together with Javina, we are the prophetic team, and we are here to release a prophetic word that we received during our quiet time with the Lord. I know you are expecting something from God ngayon. Tama po pa. So expect po something that the Lord has a word for you today. Sabi nga sa 1 Corinthians 14:3 says, "But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort." So when we release po prophetic word sa specific na tao, wag po kayong mainggit na bakit siya lang yung tinawag. You can receive it too. In the name of Jesus, kahit nandyan ka, kung yung word na yon ay para sa iyo din, you can receive it too. At ngayon po, magsa-start po ako. Can I call on Donna? Si Donna? Come here. So this word po is for Donna. And the Lord impressed him. Come here. Sige, the Lord impressed to me po to give these gifts to you. A flower and a love letter. Because the Lord wants you na pakiligin ka ngayong araw na ito. At gusto ni Lord na iparanas sa iyo yung totoong pagmamahal na deserve mo. And sometimes you've got to let go of the handlebars and reach up to the sky. Sabi nga sa isang praise, because the Lord is giving you the courage to let go of the things na alam mong nakakapagbagal sa journey mo. He loves to take what's broken and make it
beautiful. And one thing you must remember, that storms of life, that the Lord is good and the Lord is unchanging God. Sabi nga yun sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And as you look back, whatever sufferings, trials, and hardships ang nararanasan mo ngayon, the Lord is faithful in your life. Is faithful, and goodness will keep you going. And the Lord trusted you na kaya mo lahat ng pinagdadaanan mo. And yun nga, sabi nga ni Lord, just let go of that handlebar na hanggang ngayon, nakahawak ka. Sabi ni Lord, the Lord impressed the word, bitaw ka na. Bitaw na. Your breakings are the preparation for your breakthrough. The Lord is willing to restore everything na nawala sa'yo, ninakaw sa'yo, at papalitan niya ng mas higit sa hinaakala mo. Joshua 23:8, hold on to the Lord and do what He asks you to do. He has helped you before and He will do it again. Receive it. And para din po yan sa mga babae din na gustong maramdaman yung love ni Lord sa inyo. Receive it din po. Thank you. Sa inyo. Ayan, so before I show this prophetic painting, tawagin ko muna si Brother RG. Yan, RG Garland. Ayan, so this prophetic painting specifically for you. Yan. So, when I was seeking po na the Lord, I received a vision of an open book. Yan. Na may nag-glow sa gitna. And God impressed to me the words, new chapter. And I know may bago kang chapter na kakaharapin, but let me release this to you. This painting represents new chapter. Maybe may nagdaang chapters ka sa buhay mo na ayaw mo nang balikan, o sana hindi na lang nangyari. Minsan may mga chapter ka na gusto mo na lang matapos, or kailan ba matatapos to dahil gusto mo nang kumawala sa chapter na yon. Or di kaya may mga chapter ka na gusto mo nang makita. Kumbaga gusto mo nang malaman ano ba yung mangyayari. Tipong pinangungunahan mo na si Lord. Or maaaring for the past few days nakakaramdam ka ng takot, pangamba, dahil hindi mo alam kung paano mo kakaharapin yung panibagong pagsubok. And God wants to remind you that it is God who holds your future. It is God who knows the beginning and the end of your story. And God is preparing something amazing in your life. So get ready, and get ready for your miracles, your breakthrough. As Isaiah 41 says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Hindi mo lang siguro masyadong napapansin, pero all throughout your season in life, God is with you. And He is with you, so you don't have to worry. You don't have to fear. So I pray and I declare, a new chapter of joy, a new chapter of peace, good health, and amazing faith. A new chapter that means new door, new story, new journey. And this is not an ordinary chapter of your life. God is the writer of your story. He will give you a new chapter that will bring transformation in your life. A meaningful, a colorful, and a purposeful one. He knows what He is doing. He is greater because He is brighter. And I hope and I pray that this prophetic word will be fulfilled in your life. So receive it by faith in Jesus' name. Amen. Sino po gusto makatanggap ng word? Sige po, can you raise your hands and close your eyes? The Lord has a word for you. Maybe po madaming tao dito ngayon na pumasok ka sa simbahang ito na punong-puno ka ng offenses sa puso mo. And I believe that the Lord is healing that heart right now. The Lord is healing your heart. Hindi lang niya tinatapalan yung puso na yan, but He is giving you a new heart. Receive it. At may mga tao dito na pumasok na napagod ka na sa pagdidisciple, napagod ka na magmahal sa Diyos.
or mapagod ka ng magmahal sa tao. But the Lord is showering you right now His unending love. The Lord is showering you right now with His heart. At kinoconnect niya ngayon ang puso niya sa'yo. Receive it. And the Lord is giving you a compassionate heart again. You will stop for the one again. Your heart will be on fire and your heart will love people like never before again. And lastly, may mga tao dito na nawalan ka ng confidence gawin yung purpose at calling mo. Nakalimutan mo ang totoong identity mo sa Diyos, but the Lord will release your identity in Him right now. At maraming ibabalik ang Diyos ngayon sa purpose niya at sa calling niya. And if you want to receive this again, tataas mo yung kamay mo. We will serve, we will worship the Lord. Magpupuri ka, magpapasalamat ka. Worship God. Worship Him. And I sing to you, Lord, in a hymn of love for your faithfulness to me. And I carry it everlasting on. You never let me go. And I'll sing to you, Lord, in a hymn of love for your faithfulness to me. And I carry it everlasting on. You never let me go. Through it all. Amen. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Ayan, sige, bago ka po umupo, nasabihin mo nga sa katabi mo, I love worshiping with you. Ayan, and amen. King, this dude was aggrieved and pulled out a weapon. I mean, looked over at me, said, we ain't finna leave like what they gon' do, send us to heaven. Taking the walk, mom and forgot it, no question. I brought the loaves and the fishes, he multiplied it all in 2008. Yeah, that's miracles in a recession. Trappers respected, the cappers ejected. Don't need no election, go look at the throne. I spell his name with 4 letters, no better than the lamb and the lion is also the goat, boy. Hey, load me up. Breeze. Watch how I did it, like Jordan and Pippen. He died on the cup, but I know that he risen. Did all of that sinning, now they been forgiven. He gave me this gift like he's tying a ribbon. Wipe my path like sunlight, beating this beat like drum line. Long as I got King Jesus, I know I did something right. Yo, second to the motherland. Okay. I'm over the day, okay. Yes, we're gonna be okay. All of the times that I backed on you, you be full ground like bam bam. I know cost on my fears, I know get you regretto. You give the assurance I've lost, long as I've got King Jesus. Conquered all me. I put my faith in Jesus, Lord, King. Nobody like you. You are the hypnosis. That resurrect, I'm with it. I got all I need. As long as I've got King Jesus. As long as I've got King Jesus. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus
Amen. Tatayo tayong lahat. And sasabihin natin sa 5 tao, yeah, you look amazing. You look great. You look talagang, alam mo, grabe nakaka-bless yung mga dancers natin. No? Ganyan tayo nung kabataan eh. Oo, ganyan tayo, di ba? Talagang, Jesus. Sabi niyo nga po, Jesus. 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 So, onting cramping. Jesus. Wow. Okay, palakpakan mo natin ang Diyos. Bago ka umupo, sabi mo sa 5 tao, may gagawin ng Panginoon na maganda sa iyong buhay. Ayan, 5 tao na ba? Ayan. Sige po, excited po tayo lahat. Amen. And I personally believe, no, na may gagawin ng Panginoon. Palakpakan nga po natin muli ng pinakamalakas ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ayan. May tatawagin ako. Sige, pwede ba nating tawagin? Si Peach, tama ba? Ayan, kinontrata ko na to. Palakpakan natin si Lord sa kanya. Sige. May salamin po tayo dito ngayon. Ayan, napakagandang salamin. Ayan. And tatawagin natin si Peach. Ha? Mitch pala? Sino si Peach? Okay, dito ka, dear. Sige nga, kung meron ka kayang gustong sabihin sa sarili mo, okay, sa harapan ng salamin, ano kaya ang sasabihin mo? Sige, Peach. Mitch. You are brave. Alet? You are brave. You are brave. Wow. Palakpakan natin yon. You are brave. Sige, pwede bang tumawag pa ako ng isa? Sige, ito katabi ni Abby. What's your name? Come on. Christian. Christian ka ba? Wow. Si Christian, tawagin natin. Christian, kung may sasabihin ka isang salita or baka huwag naman masyadong mahaba, okay? Anong sasabihin mo sa sarili mo sa salamin? You can do it. Oh, palakpakan natin si Christian. Thank you, Lord. Ayan. Sige nga po, tignan niyo yung salamin. Kung haharap kayo ngayon sa salamin, no, ano kaya yung sasabihin mo? Kanina sabi ni Mitch, no, you are brave. No? And then sabi naman ni Christian, you can do it. Bakit kaya? Bakit kaya? For sure, no, meron silang hugot, no, may rason, may dahilan, bakit nila yan sinabi. Siguro yung iba, kung dito po tayo lahat pipila, some of you would say, maganda ka, tama? Medyo humble lang yung dalawa, hindi nila sinabi. No? Gwapo ka, tama? Magaling ka, okay? Malayo na ang narating mo, tama po ba yon? Ano pa? Congratulations, kinaya mo. Amen? And a job well done to you, self. Sabi mo nga yun sa katabi mo, a job well done to you. No? Very good. Ang ganda. No? Ang ganda na meron tayong self-evaluation. May time, maganda, no, na pag umuwi tayo, no, tignan natin ang sarili natin sa salamin at kausapin natin. Huwag ka lang tatawa tas iiyak. Iba yon, okay? Mag-self-evaluate tayo. O nga, no, kamusta na nga ba ang aking sarili? Pero alam mo, kung mapapansin natin kanina, no, ang ganda no, you are brave. Ano pa yung sabi? You can do it. Pero, kung mapapansin natin, okay, wala man lang nagsabi, okay, na marami pang dapat ayusin sa kanyang sarili. Oh. Siguro kung lahat tayo harap sa salamin, okay, marahil, no, bihira ang sasabihin, oy, yung patience mo, medyo sablay. I-work out natin yan. Yung motives natin, self, medyo hindi pa ayos. And we often neglect to check our own mistakes. Instead, we check on others' mistakes. Madalas nating pinupuna ang pagkukulang ng iba at nakalimutan na natin ang ating sariling pagkukulang. I believe in this saying, and I know some of you, narinig nyo na po itong saying na ito, when you change, everything changes. Sabi mo nga sa katabi mo, when you change, everything changes. Kapag nagbago ka, magbabago ang lahat. Sino po rito gusto ng pagbabago? Kung gusto mo ng pagbabago personally, dapat ikaw muna ang magbago.
Kung gusto mo ng what? Gusto mong magbago ang iyong mga anak, ang iyong asawa, dapat ikaw mismo ay magbago. Kaya the title of God's message for us today is this. Sabay-sabay nga nating sabihin, gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Magbago ka. Sige, lakasan po natin, lakasan po natin. May gagawin ng Panginoon. Pwede ba yon? Magkagulatan tayo ngayong hapon na ito. Sige, gulatin mo katabi mo ba? Parang iba. Sana gulatin mo mga walang bilib sa'yo. Magbago ka. Let's open our Bibles in Matthew chapter 7, verses 3 to 5. Matthew chapter 7, verses 3 to 5. Pwede ba nating basahin yung Pinoy version? Sabi niya doon, bakit pinapansin mo? Okay? Bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? Verse 4, paano mo masasabi sa kapatid mo, halika, aalisin ko yung puwing sa mata mo kung may napakalaki namang kahoy sa mata mo. Verse 5, hindi po ako ang magsasalita, ang Bible lang po binabasa ko ha. Verse 5, ang plastic mo. Alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata. Saka ka makakakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Bless the reading of the word. Lord, we thank you because may gagawin ka po sa aming lahat ngayong hapon na ito. Lord God, turuan mo kami na hindi magturo. Turuan mo kami na hindi tumingin sa katabi namin o sa kapamilya namin o sa kung sino-sino dito, Lord God, mga kapatid namin sa simbahan. But this afternoon, Lord, turuan mo kami na tumingin sa sarili namin at tumingin lang sa'yo. We are so excited for your word this afternoon. In Jesus' name, and everybody say, palakpakan po natin ang Diyos. Sino po rito ang excited? Sige, kung excited ka, sumigaw ka ng wow. Kung excited ka, sumigaw ka ng amen. Kung sumigaw ka. Okay. Kung excited ka, tapikin mo katabi mo, sabi mo, uy, kakausapin ka ni Lord. Okay? At sabi mo rin sa sarili mo, kakausapin ako ni Lord. Okay. Alam niyo po, ang background po no, nang binasa natin, during this time po, na tinuturo po ni Jesus ito, meron po kasing mga religious leaders na tinatawag po natin mga Pharisees. Familiar sila, tama po ba? Mga Pharisees who followed very strict rules, okay, at ang focus nila ay ang panlabas. Maganda sa panlabas, yung makatabi mo, pero durug na pala sa panloob. Ang paborot, anong paborot? Sorry. Check ko lang kung nandiyan pa kayo. Ang paborito nilang gawin ay i-judge ang mga tao na hindi sumusunod sa batas nila. Kaya ginawa po ni Jesus, nagkaroon ng parang conference at ginather niya ang mga tao and called it Sermon on the Mount. Tinuro niya sa mga disciples niya and followers niya how to be kind, how to be loving, how to be merciful. And He even told them na mali maging judgmental. Sige, sabi mo sa katabi mo, mali maging judgmental. Sabi niya, it's not right to judge others. Bigyan ko po kayo ng dalawang tanong. Two powerful questions that we saw in this verse. Question number 1, natanong din po ng Diyos sa iyo ngayon. Question number 1, ang tanong. Sige nga po, gawin natin sana, may sound effects, no? Sabi mo nga, ang tanong. Bakit puro mali ng iba ang iyong nakikita? In verse 3,
Bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? Tignan mo yung sarili mo sa salamin. Meron bang nakatakip sa iyong mga mata? Hindi lang nakatakip na maliit, pero napakalaking kahoy, okay, na nakatakip sa iyong mga mata. Are you here? Alam niyo po, in this story, Jesus encourages His followers na magkaroon ng time to reflect on their own faults, in their own shortcomings. Nagkakaroon ka pa ba ng ganitong time sa sarili mo na nagkakaroon ka ng reflection? Nagre-reflect ka pa ba? Diba? Before criticizing or judging others. The very timely po sa atin ngayon, may initial reaction kasi tayo na magturo. Okay, turo mo yung katabi mo. Diba? Initial reaction na magturo, mag-compare, maghanap ng mali ng iba agad-agad. Para what? Para mapagtakpan ang iyong mali. Kaya nga yung, di ba, yung imagery dito of a speck or plank, sa NIV version, ang sinabi niya doon, plank or speck, illustrates po na mas madali makita yung small flaws ng iba while ignoring our own mistakes. Alam niyo po ba in Hebrew word, meron silang tinatawag na ayin tova. Sabi mo nga, ayin tova. Diba? Ibig sabihin po ng ayin tova is a good eye. Ang ganda nun. Good. Sabi mo nga, good eye. Sige, medyo gumanong-ganong ka sa katabi mo. Wow. Iba yan, pa-cute yan. Yung anak ko ganyan eh. Good eye or generous eye. Ginagamit ito po in Jewish teachings to represent a positive and generous attitude towards others. Ayin tova. Amen. So ayin tova means looking at others with kindness, goodwill, and empathy. And the true meaning po of this word is to promote harmony, understanding, compassion within the community. Ang tanong, meron ba tayong ayin tova? Are we generous? Do we have good eye to see kindness, goodwill, and empathy to others? The true meaning po of this word is to promote harmony, understanding, and compassion. So, dapat meron tayong good eye. I think last week, I talked about yung bibig. Tama? Diba? Kailangan ma-check natin ang ating mga bibig. Ito ngayon naman, kailangan ma-assess natin ang ating mga mata. Meron tayong good eye dapat or positive eye sa lahat ng mga situations or circumstances, whether good or bad sa paligid natin. Tingnan mo katabi mo, tingnan mo yung mata ng katabi mo, nanlilisik ba? Wow. Nanlilisik po, Pastora, positive. Dapat good eye. Dapat good eye lang sa kapwa natin. Kaya this passage po highlights the importance of letter A, self-reflection. Take time, diba, to what? To regularly reflect on what? On your own actions. Isang araw, pag matutulog ka na, kamusta ba yung actions ko today? Kamusta ba yung attitude ko today? Kamusta ba yung behavior ko today? Alamin mo saan ka nagkulang. Alamin mo kamusta ba yung mga nangyayari o ano ba mga ginawa mo ngayong araw na ito. Ikaw muna. Sabi mo sa katabi mo, ikaw muna. Self-reflection. Kasi minsan, pag uwi natin, pag matutulog na tayo, iniisip na naman natin, ano man naman yan, yung ginawa na naman ng nanay ko sa akin. Yan. Ano ba naman yan, yung nangyari na naman today. Hindi. Self-reflection, sarili mo muna. Letter B, cultivate empathy. Put yourself in someone else's shoes. Kung ako kaya ay nasa sitwasyon niya, diba, ano kayang mararamdaman ko? Diba? Ano kayang sasabihin ko? Ano kaya? Siguro feeling ko ganun din yung reaction ko. Are you here? Cultivate empathy. And letter C, practice forgiveness. Learn to let go and let God. Diba? Tagal mo nang nakakulong dyan. It's time. Lumaya ka na.
And letter D, focus on personal growth. Imbis na magturo at maging CCTV, bantay 24/7 sa ibang tao, why not concentrate on becoming the best version of yourself? And be a good example to others. Palakpakan po natin ang Diyos. Do not be a fault finder. Diba? Turo mo yung katabi mo, sabihin mo, wag ganon. O, sige, turo mo. Wag ganon. Diba? Dahil tayo mismo ay marami pa ding dapat alisin at ayusin sa ating mga buhay. At hindi yon maaayos hanggat panay ang hanap mong mali sa iba. Sinabi ng verse na ito na ang patuloy na paghusga sa iba ay nagpapakita ng katotohanan na tayo ay mas masahol pa kaysa po dun sa mga hinuhusgahan natin. Ang dapat unahin, i-address ang iyong sariling issues. Tanungin kita ngayon, bakit puro mali ng ibang yung nakikita? During worship, hindi ka na makapag-worship ng maayos kasi marami ka ng naririnig mo yung mga feedback, 'di ba, ng sounds. Ano ba 'yan? 'Di ba? Ano ba naman 'yan? 'Di ba? Kaya hindi na rin makakilos ang Diyos sa iyo. Tuwing life group, ang ganda-ganda ng word ni life group leader, pero parati mong pinapansin yung mga bulol moments niya. Ano ba naman yan? Nakailang buckle na yung leader ko. Binigay ni Lord sa'yo yung asawa mo, pero nakikita mo lang ay mga pagkukulang niya. Ano ba yan? Diba? Hindi pala marunong magluto. Ano ba yan? Sana. Sa dami na magandang ginawa sa'yo ng isang tao, dahil lang sa isa niyang pagkakamali, ay ginudge mo na ito at biglang nagbago na ang turing mo sa kanya. Sino nga ba ang totoong may problema? Kaya imbis na magturo at magmuso, humarap ka sa salamin. Tignan mo ang sarili mo. Kung saang area sa buhay mo o ugali mo ang dapat nang magbago. On rebukes, kinokorek ka, lagi mo sinasabi na tama ka. Tapos ikaw pa yung galit. Yung nagko-correct sa'yo, parating mali sa paningin mo. Kasi ayaw mo lagi ng tinatama ka, kaya ayaw parati kang may tama. Sa mga ganitong scenario, it's an opportunity to approach situations with empathy and humility. Alamin mo saan ka nagkulang. Saan ako nagkulang? Alamin mo, wag ka magdrama. Puro ka drama. Ginawa ko naman ang lahat. Pero di ba rin sapat? Huwag kang magdrama. Alamin mo saan ka nagkulang at itama mo ang iyong pagkukulang. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano pa yung unang question ko sa inyo? Ano yung una? Bakit puro mali ng iba ang iyong nakikita? Pangalawang tanong ko po sa inyo is this: paano mo masasabing magbago ka kung ikaw mismo ay hindi nagbabago? In verse 4, sabi ng verse, 'di ba? Basahin natin. Sabi niya, paano mo masasabi sa kapatid mo, okay, na halika, alisin mo yung puwing sa mata mo. Napupuwing ka na. Kung may napakalaking kahoy naman sa mga mata mo. This verse po is showing the seriousness of setting ourselves as a judge, jury, or executioner. Hindi ito basta-basta at biro lang. Akala natin dati, normal lang maging judge or judger. Ano bang tawag dyan? Or judgmental. Diba? Judger. You know, you're judger. Akala natin normal lang yan kasi bakit ginagawa naman ng society natin ngayon? Hindi dapat binabaliwala, hindi dapat nino-normalize, at hindi dapat hinahayaan lang. Once again, this draws attention to the fact that the person doing the judging is in far worse spiritual condition than the one being judged. Again, binibigyang diin na ang taong humahatol ay mas masahol pa ang kanyang espiritual na kalalagayan
hinaharapin kaysa sa hinuhusgahan. So, ibig sabihin, talagang seryoso ang Diyos sa pagiging judgmental natin. Sige po, at tumahimik ang lahat. Sabihin mo nga, tanungin kita, paano mo masasabing magbago ka kung ikaw mismo ay hindi nagbabago? May kakilala ka bang, di ba? May kakilala ka ba dito na mahilig mag-suggest pero hindi rin niya alam paano i-execute ang suggestion niya? Parang ganito yun eh. Di ba? Kung judgmental ka, uy, magbago ka nga, pero di mo alam paano ikaw mismo, di mo alam paano magbago. Puro ka suggest. I suggest, dapat yung church natin may aircon. Tapos within this area, dapat may dito, may carpet. Gawin mo. Ay, Bishop, alam mo naman, hirap kami sa buhay, ikaw naman. Alam mo naman na ang dami kong pinapaaral. Galing magsalita, pero siya mismo sablay. Nagiging sabi mga sa katabi mo, real talk lang tayo. Real talk tayo ngayong hamon. Okay ba yung real talk? Okay. Okay ba yun? Okay lang po yun. Okay. Fasten your seatbelts more. Okay? Diba? Sinasabi mo sa kapwa mo, magbago ka, pero lahat na nakikita mo sa kanya, ikaw mismo guilty ka. Mag-church ka nga, pero ikaw mismo hanggang ngayon di ka nag-church. Maging patient ka nga, pero ikaw mismo hanggang ngayon di ka impatient ka. Baguhin mo naman trato mo, pero ikaw mismo, iba ang trato mo sa iba. Pag may preaching si pastor, ang parati mong sinasabi, nako, sana marinig niya. Sana nandito yung, sayang, nandito sana yung kaibigan ko. Naku, makaka-relate talaga siya. Tatamaan talaga yun, talagang sapul talaga sa ulo yun talaga. Gigigil ako eh. Sana nandito yung nanay ko talagang, sayang naman. Mapanoorin mo to online. Ako, para sa'yo yung word. Diba? Nako, sana narinig niya. Tapos taas kilay, cut proud. It's not me. It's not me. It's you. Wala akong mali. Perfect. Ikaw ba ay anghel? Are you here? There must be a mighty shift today. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka muna. Lakasan mo. Sabihin mo, magbago ka muna. Gulatin mo mga walang bilib sa'yo, magbago ka na. Ilang taon na tayo dito, magbago ka na. Hindi ako nang gigigil Nasabi ko lang. What to do now? Knowing these questions, ano dapat nating gawin? Okay? Paano natin ngayon ito i-apply sa ating mga buhay? Sino po rito excited? Who wants more? Sige, pakita po natin if you want more. Come on. Woo! Taas ang kamay. Woo! Sabi mo, woo! I want more. What to do? Anong kailangan mong gawin? Okay? In verse 5, sabi niya ulit, ang plastic mo, alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata sa makakakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. First thing is this. Powerfully take the plank out. Ang ganda ng NIV version, sabi niya, first take the plank out of your own eye. Sabi niya, alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata. Tingnan mo yung picture. Ang ganda ng picture na to eh. Gusto niyo ba yan? Just imagine yourself walking in your spiritual life with that plank on your eye. Not literal, but in the spiritual realm. May hawak-hawak ka o may nakalagay sa mata mong napakalaking kahoy. Kaya hindi mo makita yung mga dapat mong makita. Ang ganda na ng ginagawa ni Lord, pero ikaw, may malaki pa rin nakaharang sa mata mo, kaya hindi mo makita yung magandang ginagawa ng Diyos. Ang ganda na ginagawa ni Lord sa life group mo, pero ikaw hanggang ngayon, meron ba? Meron ba? Kasi may matagal lang nakabaon sa mata mo, kaya hindi mo makita yung magandang ginagawa ng Diyos. Are you here? Come on!
powerfully take the plank out. Huwag ka magpa-cute. Okay lang, tanggalin. Ouch, ang sakit naman. Powerfully. Ang plank po ay troso. Malaking troso na nasa iyong mata. Diba? Sinasabi ng verse, natatakpan ng troso ang lahat ng nasa harapan mo. May malaking harang. Kaya sabi ni Lord, alisin mo. Sabi mo sa katabi mo, alisin mo. Sige, magigil ka, alisin mo. sige, mapil mo naman, alisin mo. Diba? Ang point nitong passage po na ito is to emphasize the seriousness of what? Seriousness of setting ourselves up as judges over others. Kaya nga the word hypocrite, sa NIV version, hypocrite, in its original Hebrew form, okay, Shanef. Shanef. Wow, pangalan kaya natin ito sa anak na, Shanef. Shanef. O, di ba? Huwag naman. And this word, okay, original word Shanef, addresses the tendency to judge others without addressing our own flaws. Pag nagja-judge ka pala, sabi ka lang ng sabi, dapat magbago ka, ganito, ganyan. Pero yung mga mali mo, hindi mo ina-address. Yung mga dapat itama sa'yo, hindi mo tinatama. Ito yung pag mahilig kang magturo at at maghanap ng mali ng iba, pero yung mali mo, hindi mo makita. Ha? Meron ba? Meron nga eh. Wala akong mali eh. Perfect. Diba? Ikaw ang may mali. Ito, nasuntukan na, 1 minute lang. 1 minute lang, tapos mamaya Christian ulit. May ganun ka makilala? 1 minute, suntukan, mamaya Christian ulit. Diba? Again, okay, ito yung pag mahilig kang magturo at paghanap ng mali ng iba, pero yung mali mo, hindi mo makita. Ito po'y tinatawag nating character assassination. Mali siya, ito mali niya. Mali na naman eh. Mali 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami mong mali. Character assassination. Kaya sabi sa verse, remove the plank. Or what? Tanggalin ang nakaharang sa iyong mga mata. Then. Diba sabi niya doon, then. Sabi mo nga, then. So meaning, meron ka munang kailangang gawin. May kailangan kang alisin. Kaso ang problema minsan, ayaw nating alisin. Ayaw nating magbago. Dinidisiplina ka, ayaw mo alisin. Ang gagawin mo, aalisan mo yung tao. Sabi ng leader mo, ganda niyan. You have a good relationship with your relationship right now, kaya lang live-in kayo. Saka makakarinig ng tao, mentor, pastor, na sasabihin sa'yo, pero ang live-in ay hindi according sa Diyos. Meron po bang gano'n na kayang sabihin sa'yo? Alam mo, pag may tao po na kayang sabihin sa'yo yon, bless ka. Pero may mga tao, alam mo, live-in ka, basta nagmamahalan kayo, kayan. Ang OA ko ngayon Basta, mahal nyo isa't isa, okay yan. Humanap tayo ng mga taong kayang sabihin mismo sa ating mga muka, sa ating mga mata, yung mga bagay na dapat itama sa'yo, pero una, bago nila sabihin, sila mismo muna nagbago. Palakpakan po natin ng Diyos. Huwag natin silang alisan. Alisin natin yung mga dapat alisin sa ating buhay. In Hebrew, ang Hebrew po nito is etz. Sabi mga eds. Etz. Ang hirap, di ba? Etz. Or plank symbolizes the significant shortcoming or sins that we may possess but fail to acknowledge. Hindi na natin napapansin, hindi na natin na-acknowledge. Kasalanan pala yun. And I remember the sin of omission. Ano yung sin of omission? Ito yung isang bagay na dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, ets. Ets sa tay. Sige, sabihin mo, ets. Ets sa tay. Diba? Ganon. Diba? Mag-uumpisa ang buhay pag natuto kang may alisin sa iyong mga mata at
aminin sa sarili na dapat ikaw muna ang magbago bago ang iba. Decide today, life giver, na dapat may alisin kang nakaharang sa iyong mga mata. Ang nakaharang ba ay galit? Ang nakaharang ba ay being judgmental? Ang nakaharang ba ay lack of commitment to change? Diba? Ang nakaharang ba ay yung mindset na ikaw na lang parati ang tama? Ang nakaharang ba ay kasalanan, lust, pornography, sexual immorality, katamaran, tampo? Bago mo ipaalis yung mga bagay na yan sa iba, pwede ba ikaw muna? Baka masyado ka nang nakatingin sa mali at sa pagkukulang ng iba, nakalimutan mo na ang iyong sarili. Take it out. Sabi mo nga, take it out. Take the plank out. Alisin ang malaking nakaharang. Today, let's have a prophetic gesture na meron tayong inaalis sa ating mga mata. Ready? Come on, Lord, we declare that this prophetic gesture will come to life in the name of Jesus. That anything, Lord God, that is hindering, Lord God, o mga bagay na nakatakip sa aming mga mata, you know it right now. We want to take it out right now. In 3, 2, 1. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang Diyos. Come on, come on, come on, come on, come on. Say amen, amen, amen. Number 1, powerfully take the plank out. When we began to take it out, pag nag-decide kang alisin ang nakaharang sa iyong mga mata, meron ka ng good eye. Amen. Then you will, number 2, clearly see. Sabi ng verse 5b, and then you will see clearly. Sa Tagalog, saka ka makakakita ng malinaw. Sino rito malabo ang mata? Pero pagsuot ng salamin, wow, ang linaw. Nagpa-laser, 20/20 vision. Ang sarap ng isang matang malinaw mong nakikita. Kahit tuldok sa malayo, uy, alam ko yun. Letter A. Diba, malinaw mong nakikita ang mga bagay-bagay. When we properly analyze ourselves, then and only then can we see clearly. Assess yourself. Kapag pinag-aralan natin ng maayos ang ating sarili, saka tayo makakakita ng malinaw. Seeing clearly is important because it enables us to approach others with love, mercy, and understanding. Kasi pag tinama mo sarili mo, yung tingin mo sa paligid mo at kapwa mo, maayos. Amen. Tingin mo katabi mo. See the good. See the good, please. Maganda yan, matindi yan. May planong maganda ang Diyos. Single lang yan ngayon, ang tagal na, pero magkakajowa din yan. Tita, ang lakas ng sigaw. Diba? Mukha lang, pero magkaka-love life din yan. Diba? Sabi mo, matagal na, loser ako. Sabi nila, champion yan. Diba? Sabi mo sa katabi mo, champion ka. Diba? Hindi totoo mga sinabi ng kalaban sa'yo. Diba? Pag tinama mong sarili mo, yung tingin mo sa paligid mo at sa kapwa mo, maniwala ka sa akin, maayos mo rin silang makikita. It will reflect. It will reflect. It will start in you. Sa'yo muna mag-uumpisa. O please, starting today, dapat bukas ang mga mata. May tinanggal ka, hindi pwedeng may tinanggal ka, wala kang ipapalit. Pag may tinanggal kang bad, may ipalit kang good. Tama po ba? Dapat bukas ang iyong mga mata. Dapat maayos na nakakakita. Tanong, kamusta ang iyong mga mata? Tingnan mo ang katabi mo, tingnan mo yung mata niyan. Okay pa ba yung mata? Kamusta ba? Paano mo tignan ang iyong kapwa? So, posible pala na hindi tayo nakakakita ng maayos ngayon. Diba? Kasi lahat na lang ng nakikita mo sa paligid mo ay hindi maganda. The Lord wants you to see clearly. Malinaw mo nang makikita, kaya pala niya nagawa yun. Kasi, kaya pala, diba? Kaya pala ito ang sinabi ni pastor kasi. Nakikita
ko na ng maayos kasi ako din noon, nung hindi ko pa kilala si Lord, ganyan din. May mga issues ka din in the past na inayos lang din ni Lord, tama. Yung grace ni Lord is sufficient for you, tama. Kaya ngayon, inamumuhay ka na ng hindi perfect. Hindi naman perfect, pero maayos. Amen po ba? Alam nyo, magsisimula ang breakthrough pag maayos na ang tingin mo sa iba. Gusto mo ng breakthrough? See the good. Sabi mo nga, see the good. Palakpakan po natin ang Diyos. Woo! Number 1, balikan natin. Number 1, ano po yung number 1? Powerfully take the plank out. Number 2, clearly see. And number 3, and the last, I'm done. Mercifully remove the speck from someone else's eye. Wow. Pag may tinanggal ng nakaharang sa mata, doon ka na makakakita ng maayos. Ay, ang liwanag pala. Ay, ang ganda pala. Pag inalam mo yung intention niya, ay, maganda pala yung intention mo. Akala ko para lang sa kasamaan. Ay, maganda pala yung perspective mo. Mercifully remove the speck from someone else's eye. Ngayon, nakikita mo na, malinaw na ang iyong mga mata, na-remove na. Di ba, yung mga hindi dapat sa iyong mga mata, then that's the time. In verse 5c, saka ka makakakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Doon lang pala tayo dapat mag-correct, no? Pag ikaw mismo ay wala nang nakatakip, clear na ang iyong mga mata, saka ka lang makakakita ng malinaw. Kung kanina pinag-aralan natin ng good eye, sabi mo nga good eye. Diba? Now po, in Hebrew phrase, ano ba yung bad eye or evil eye? The Hebrew phrase po, ayin ra'ah. Ayan. Sabi mo nga, ayin ra'ah. Ayan. This means po the evil eye. At alam niyo po ba that according to some Jewish scholars, it refers to the belief, okay, that certain individuals possess the power to cause harm or misfortune to their jealous or envious gaze. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Diba? Meron ba tumingin sa'yo ng masama? Nakakatakot, diba? Grabe pala, tingin pa lang, dudurugin ka na. Sa tingin pa lang, kaya mo na palang dumurog ng tao. Kaya pwede ba ngayon, i-apply natin ito na simula ngayon, wala nang masungit? Sige nga, sabi mo sa katabi mo, huwag ka namang masungit, di ba? Pagpasok mo sa church, di ba? Hindi, dapat yung mga mata natin, di ba, good eye. Sige nga, pakita nga po ng mga good eye. Wow. Di ba? Good eye! Di ba? Kasi pwede pala sa tingin pa lang natin, may kahulugan na. Sa tingin pa lang natin, may ibig sabihin na kaya mo nang dumurog ng isang tao. In this verse, ayin ra'a or evil eye can be a warning against hypocrisy or judging others without addressing your own faults. So the danger of ayin ra'a is that dapat wala tayong inggit o negative intention sa mga tao sa paligid natin. Mapansin mo yung may mga tao. Di ba? Parang meron siyang sinasabi sa mata niya eh. Paano ginawa kong mali? Mata mo pa lang nangusap na eh. Diba? Yung mata mo pa lang hindi na blessing eh. Kaya dapat simula ngayon, ang mga mata natin ay pagpapala. Amen. Sabi ni Lord in Matthew 5:7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Iba yung tingin mo sa mali, sa nakikita mo na may awa. Pag natuto tayong tumingin ng may awa, kaaawaan din tayo ng Diyos. Gusto mo kaawaan ka ng Diyos? Maawa ka rin sa iba. Alam niyo po, nag-start na po tayo
ng room to room sa campuses. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Ngayon ko lang naalala. And I posted something on Facebook. And kasama ko si Coach John. And may group of men na ginroupings po namin. Nakaikot silang ganyan. And nakuha dun sa camera. Yung itsura namin ni John is like this. Literal. Parang umiiyak kami sa kwento ng mga bata. And it's real. They are harassed, they are helpless, like sheep without shepherd. And literally, sa mga mata pa lang natin nakikita, meron ka bang compassion? Nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Nakikita mo ba yung nakikita ko? Sabi ni Lord, nak, pag maawain ka, kaahawaan ka rin ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And sabi ni James, in James 2:13, being judgment without will, because judgment without will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Ano magpapatalo sa judgment? Mercy, awa. Sipin mo, dapat hahatulan ka na ng what? Ng murder? Hahatulan ka ng kaso ng what? Pag nanakaw? Tapos biglang after the long run, ang dami niyong hearing, 1 year ka nag-hearing, tapos bigla na lang, sabi ng judge, not guilty. Anong katapat ng judgment? Mercy. Ang tingin ng may awa ay babalik sa may awa. Magtatagumpay ang awa kaysa paghuhukom sa tao. Mas effective makakita at mag-alis ng may awa kaysa magtututuro ng kasalanan na hahantong sa paghuhukom. Remember, hindi dapat tayong maghukom. Hindi dapat tayo mag-judge. Sino lang dapat? Ang Diyos. Maging maawain kesa judgmental. Sabi mo sa katabi mo, maging maawain kesa judgmental. And last, sabi ni Paul, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Watch yourself, or you also may be tempted. Sabi po yan sa Galatians 6:1. Kaya nilantad po ni Paul mabuti na kapag nakakita tayo ng mali at kasalanan dahil nahuli natin ang isang kapatid na nagkasala, tayo po na may espiritu. Sino po rito spirit-filled? Come on. Walang spirit-filled. Taasan kami ng mga spirit-filled. Tayo daw po na mga spirit-filled. Tayo daw po na may espiritu should restore that person gently. It reminds us that our goal should be to genuinely assist and support our brothers and sisters in Christ. Nangangarap po kami ng mga pastor nyo na mapupuno po ang ating simbahan ng mga tao na hindi ginudge. Pero mga taong genuinely pinakinggan, genuinely tinanggap dahil sa mercy na in-extend mo sa kanila. Pag may issue sa kapatiran, approach with love. Offer mercy. Tulungan mo, baksak na nga, binabaksak mo pa. Tulungan mo. Guide them. At ikaw naman na ginaguide, magpa-guide ka. Tinawag mo pang pastor, tinawag mo pang coach, tinawag mo pang pastor, tinawag mo pang mentor, tapos hindi ka naman nakikinig at nagpapaguide. Ingat tayo. We have the potential to commit the same mistakes that our brothers did against God. Mas maganda maawain kesa judgmental. Mas maganda may restoring power, may restoring motive and action. Mas maganda nang may matang kayang mag-restore. Mas maganda mag-ingat, baka malaglag din. Huwag mayabang, baka malaglag din. Tulungan ang mga kapatid na hirap na at sadsad na sa kasalanan. Be merciful.
na mag-remove ng speck sa kapwa. Be merciful. Tigal-tigilan, magpuna ng magpuna. Maawa at mag-restore para lahat tayo panalo. Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Tatayo po tayo lahat. And let the Lord just minister to every one of us this afternoon. It's not an accident that you're here. And maybe you're like this, this person na sinasabi sa Bible. Na sinasabi ng Diyos, anak, tignan mo yung sarili mo. Begin to see yourself in front of the mirror and ask yourself, what are the things na kailangan bang alisin sa iyong buhay? I want you to look at the mirror and say, ay, may pagkukulang pa ako. May mali ka pa. Judgmental ka pa. May mga bagay pa na hindi maganda sa'yo na kailangan mong ayusin. Impatient ka, Jamie. Pikon ka, Jamie. May mga bagay na nare-release ka sa iyong mga bibig na dapat hindi mo na sinasabi. And it's time, Jamie, it's time. You change. You change. Magbago ka. And why not today? I want you to look at the mirror. And it's like, in the spiritual realm, the Lord wants you to look at the mirror at tanungin mo yung sarili mo, nga no? Ano ba yung mga bagay na dapat pang baguhin sa akin? Ano ba yung mga bagay na dapat bunutin sa aking mga mata? May matagal nang nakaharang, na matagal na hindi mo maitanggal-tanggal. The Lord is telling you, this is the right time. This is the perfect time. Take the plank out. Raise up your hands. Worship the Lord. Revival will come today. Worship God. Worship God. Decide today. Take the plank out in your eye. Let me be as gold. Pure Gold. Refine is fine. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, oh Lord. I used to be holy, set apart Close your for eyes. you, I just want to end with this story. As you close your eyes, I want you, hayaan mo si Lord ang mag-minister sa'yo. Merong isang ina na nag-uusap sila ng kanyang anak. Nag-uusap sila, gusto ituro ng nanay sa anak niya na makita at tignan ang lahat ng bagay with value and importance and positive. So ginawa niya, yung ring na ipinamana pa sa kanya ng lola niya, ay ibinigay niya. Sabi ng anak, alam mo, sabi ng nanay sa anak niya, alam mo na this ring is priceless. At pinamana pa sa akin ng lola ko yan. Gusto ko, pakita mo ito sa friend mo, ha? And kwento mo yung story behind this ring. Pumunta yung anak, kinuwento sa kaibigan. Sabi niya, sis, may binigay sa akin yung mom ko. Ito yung ring, oh. Bigay pa sa kanya ng lola niya. So, ang reaction ng friend niya, wow, congrats, ang ganda, grabe. So, pagbalik ng daughter, kinuwento niya sa mom niya. Sabi ng mom, anong reaction ng kaibigan mo? Sabi lang po niya, wow, congrats, ang ganda, nice. Okay, ganito, next. Puntahan mo yung lalaki sa kanto. Kwento mo din sa kanya
After that, balik ka sa akin. Same ginawa ng anak. Kinuwento niya, pero walang reaksyon. Balik sa nanay, sabi niya, ma, walang reaksyon eh. Then sabi ng mami, last punta ka sa alahera. Nung nakita ng alahera ang reaksyon, agad sabi niya, uy, saan mo nakuha to? Alam mo ba, ang laki ng halaga nito. Mahal to. Then bumalik ang anak sa nanay with joy. Sabi niya, ma, grabe, sabi niya, ang taas daw ng halaga. Ang taas daw ng value. Sabi ng nanay, see the difference. Dalawang tao, yung isa may good eye, yung isa may bad eye. Hindi na-appreciate, pero yung last na nag-check has a good eye. Nakita yung worth, nakita yung value, nakita yung halaga ng singsing. Ang tanong, paano mo tinitignan ang mga tao sa paligid mo? Paano mo tinitignan ang sitwasyon mo? Lagi bang negative ang response mo? Paano mo nakikita ang mga kapatid mo sa simbahan? Lagi bang bad eye ang nakikita mo? Sabihin mo, Lord, ano ang gusto mo makita ko dito? Help me to have a good eye to see. Help me to see the God in people. Help me to see the God. Raise up your hands. Worship God. Shikayara maye. Heart's one desire is to be holy, set apart for you. I choose to be. I choose to be I choose to be. holy, set apart for you, my master. Right now, Ready to powerfully take the plank out. Sige, hawakan mo yung mata mo. Powerfully take the plank out right now. Bunutin. May bubunutin, may binubunot ang Diyos sa iyong mga mata. Matagal nang nandyan. Sinasabi ng Diyos, bunutin. Powerfully take the plank out. And now, see clearly. Makakakita ka na ng maayos. Makakakita ka na ng maganda. Makakakita ka na ayon sa gusto ng Panginoon. And number 3, mercifully remove the speck from someone else's eye. And this is the time that you can what? Extend mercy to others. Never judge, pero maging maawain. Tulungan ang kapatid. Iangat ang kapatid. Iangat ang pamilya. Alam mo na nagkakasala. Tulungan ang bawat isa. Magtulungan ng bawat isa. Mercifully remove the speck. For the last time, raise your hands and the Lord will do amazing thing in your life. refine His fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, oh Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your We are ready. We are now ready to do your will. Father, thank you because you did something different in our lives today. Lord, marami pong salamat dahil uuwi kami na hindi na judgmental. Gulatin mo ang mga walang bilib sa'yo. Magbago ka. Huwag ka na maging judgmental. Iangat mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. And see the difference. You are a life giver.
magbigay buhay, hindi pumatay ng tao through our words. Remember this, you are a life giver. Palakpakan po natin ang Diyos. Yakapin mo yung katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabihin mo, oh come on, may ginawa ang Panginoon sa'yo. Congratulations. Amen. Pinakamalakas na palakpak. Thank you, Jesus. Sumigaw ng hallelujah. Sumigaw ng hallelujah. Sumigaw ng hallelujah. Thank you, Lord. Do you know that we have 12 beautiful VIP people in the house? And I believe that hindi po aksidente na nandito po ang ating mga new friends. And I believe, no, that sila din ay binago ng Panginoon. So, pag tinawag po namin ang inyong pangalan, pwede po ba tayong tumayo? Okay, and of course, papalakpakan natin sila all for the glory of God. And we will just, we'll ask 10 minutes of your time. We have a little surprise for you. Ang mga Connect team po natin ay may surprise sa inyo. Tawagin po natin si Aris Mahari. Tatayo po si Kuya Harris. Ate Harris. Si Juvie Bautista. Where are you, Juvie? Wow! Tayo po. Si Noeline Perez. Noeline. Dito ba? Si Ate Noeline. Yay! Palakpakan po natin si Ivy Melendrez. Wow! Christine Limhoko. Ate Christine, wow! You're here. And si Belle Balbin. Oh, hello, Ate Belle. Tayo lang po tayo. Si Ivani, visitor po siya. Sige po, tatayo din tayo. Si Kailin Diaz. Si Grace Bayoging. Si John Chris. Si Sam Teofilo. Si Christian Cantilla. Si Christian pala yung tinawag ko. Tama ba? Ay, hindi. Ibang Christian. Sige, tatayo po tayo lahat. Wave, mga new friends. Wave. Hello. And we just have a little surprise for you. We have tokens for you sa second floor. Ililit po kayo ng ating mga new Connect team. Connect team, taas ang kamay. Ayan. And can we just extend our hands to them? And let's pray for them. Father, we thank you, God, because you are a God of purpose. Hindi po aksidente na nandito sila ngayon. And you ordained this very moment, Lord God, for them, not just to hear the word, but to know you in their lives. Lord, alam mo ang sitwasyon nila. Alam mo, matagal na nilang pinagpe-pray. Alam mo ang intensyon ng kanilang mga puso. And I believe, Lord God, that you are honoring, Lord God, every hearts today. Sundan mo ako sa panalangin. Sabihin mo, Lord, I accept you as my Lord and Savior. At simula ngayon, Lord God, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Hindi na ako magiging judgmental, pero ako po'y magiging maawain, all for the glory of God. We thank you, we love you, we praise you. In Jesus' name. Everybody say, sige po, habang pupunta sila sa new friends area, punta na po kayo with your bags. Sa mga nag-invite, please, samahan nyo rin po sila. At sabihin natin, welcome to Life Giver Church. 1, 2, 3, go! Yay! Palakpakan po natin si Lord. You are welcome here. This is not just a church, but a family. Hope to see you again next week. Sino po rito na bless ngayong hapon na ito? Amen. Tatayo po tayo lahat. At i-congratulate mo yung katabi mo, sabihin mo, grabe, gulatin mo ako Gulatin mo kami Alright. Taas po natin ang ating mga kamay. Of course, hindi ako nagbe-bless, it's the Lord. But let's receive this in number 6, 24 to 26. It says, the Lord bless you and keep you. Say, I receive. The Lord make His face shine upon you. Say, I receive. And be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say, I receive. Father, today, thank you, God, for the word. I know and I believe, hindi lang namin to narinig. Pero, Lord God, we will apply this, Lord God, in our daily lives. Lord God, kesa maging judgmental, magiging maawain kami. So that many people, Lord God, will know you more through our lives. You are blessed, you are favored. Receive the blessing from the Lord. We rebuke sickness,
We rebuke death, all the flaming arrows from the devil. We rebuke all the works of the enemy. We rebuke retaliation. We rebuke any rest back from the enemy. But today, we claim for your power, God, to be upon us. For your blood, God, to cover us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Say amen. Go and sin no more. God bless everyone. Sino po gusto magpa-pray over